Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako, delikado itong si Larry Gadon. Oo, Kabibig, sa isang interview, itong si Larry Gadon ako basa kanigba-ba si Larry Gadon ba? Mga Bisaya, mananaw na ko rin ba? Magka-enjoy ka, karma sa'yo Larry Gadon. I do hope na hindi makapanood ang Pulse Asia at SWS firm kasi sabi mo may ebidensya kuno ka na bayad ang mga surveying ito kasi panalo si VP Sara sa lahat ng survey. Si BBM, bagsak na bagsak. So, sinabi mo na bayad itong Pulse Asia at the SWS. Kaya yung kanina ba sa interview, interviewer sabi, "Ay, may ebidensya ka ba? Sir, delikado 'yan." Kasi pwedeng kasuhan si Larry Gadon. But make sure meron siyang ebidensyang ihaharap sa Pulse Asia at SWS na talagang bayad 'to. Naku, Larry Gadon talaga napasubo, no? Kasi, well, we can understand Larry Gadon kasi gusto niyang i-depensahan si BBM pero to the point na you question the credibility of Pulse Asia and SWS, and when you question their credibility, sinabihan mong bayad sila. Diba? parang, parang ang pangit. Para lang ipagtanggol si BBM, ganito ka-low ang atake mo sa mga firm na nagbibigay ng survey and they're doing their job, nag-i-interview. Kasi sa Pulse Asia, SWS, pumupunta sila sa iba't ibang sulok ng bansa para mag-interview, para ibigay ang questionnaire and consolidate the survey result. Tapos, ganitohin na ni Gadon. Grabe naman. Ito ha. Ito yung ito yung komento ni Larry Gadon. And I do hope Larry Gadon will think second thought siya ba? Or hingi siya ng patawad or ano ba? Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng kalokoha yan. Binabayaran lang nila yung Pulse Asia tsaka SWS. Mga bayaran talaga. Ito kabibig So we're talking about a different time now na yung mga survey ngayon, nauna pa rin po si si Vice President Sara Duterte. Binabayaran lang nila yung Pulse Asia at SWS. Magbayaran. Paano niyo po alam? Meron po ba kayong ebidensya na Paano niyo po alam? Meron po ba kayong ebidensya? Kasi sinabi ni Gadon na binabayaran lang nila yung Pulse Asia at saka SWS. So, posible ang Pulse Asia at SWS posibleng sampa ng kaso kay Gadon or either ang grupo na VP Sara magsasampa ng kaso kay Gadon kasi paninirang puri ito Sinsiraan mo yung mga tao na walang kaalam-alam na kung ano ang ginagawa ng survey firm para makagather ng informasyon at result. Tapos si VP Sara, kung ano yung survey, tatanggapin niya. Ano na ba kahirap intindihin ang survey results? Kung sinasabi sa survey results, si VP Sara talaga ang nangunguna, wala kang magagawa. Baka talaga kulang lang. May kulang kay BBM. Or di kaya walang pakialam si BBM. Sabi nga si BBM, walang pakialam sa mga survey resort. Di ba sabi ni Claire Castro na walang pakialam ang gobyerno si BBM dyan. Basta si BBM, trabaho. Pero ang tanong, ba't nasasaktan si Larry Gadon? Ba't sila nasasaktan sa resulta ng survey firm at sasabihin ni Gadon na binabayaran lang nila yung Pulse Asia tsaka yung SWS? Kaya itong nag-interview sa kanya, "Sir, may ebidensya ka ba?" Let's continue, Bibi. binabayaran nila? Wala nga siyang ginagawa. Abroad lang siya ng abroad. And wala naman siya you cannot see any solid accomplishments of Sara. Wow, so bali, nang dahil lang ng abroad, walang solid. Wow, Gadon. Ito ang tanong, kung walang solid kang nakikita na achievement ni VP Sara, ikaw bilang secretary, nang kung ano ba yung programa meron ka, ano ang iyong ipapakitang magandang achievement? Ang tanong, ramdam ba ng sabayan ng Pilipino na you exist as a secretary or undersecretary? Ramdam ba na mga mahihirap yung existence mo na para
saan to si Gadon? Poor man to siya. Uy, sanang, abot ay nalibog ko kung asa na siya gibutang ni BBM. 'Di ba? You are questioning kung ano ang achievement ni Pizarra, but you never question yourself. Did you ever deliver a good work, achievement sa BBM admin? Baka puro ka lang ngawa Gadon, pero hindi mo kayang ipakita sa mga tao na you exist and you have the program and you have the result. 'Di ba? Huwag puro po na sa ibang bagay, sa ibang tao. Linisin mo rin yung kalat sa sarili mo. Tapos sasabihin ng Pulse Asia, SWS, ano siya, top performer, yung kanya, performance rating is very high. Ano performance? Kasi nungalingan yan. Bayaran kasi yung SWS sa Pulse Asia. Naku. Naku po, grabe. Bayaran kasi yung Pulse Asia SWS. Sabi nga nag-interview, naku, diba? Gadon is telling something which is kailangan niya na merong solid evidence to prove na bayaran ang Pulse Asia SWS. Naku, Gadon, secretary ka, natrabaho ka sa gobyerno ni BBM. Mas lalo mong pinapangit ang BBM admin dahil sa mga sinasabi mo. Mas lalo, di ba? Naku po, paano yan? Paano ito sasagutin ni Auntie Claire? Ito mga sinasabi ni Gadon. Secretary, meron po ba kayong meron po ba kayong basehan or proof para po masabi na bayaran sila? Meron siyang proof. Anong proof niya? Documents, pictures, videos. Ano ang proof ni Gadon? Nung bago palitan ng Smartmatic, ang ginagawa, kasi sindikato yan Smartmatic at saka itong Pulse Asia, SWS. Hala ka. Ang daming mga sinasabi ni Gadon. Smartmatic, Pulse Asia, and SWS. Ano yun? Sindikato. Ano, grabe naman. Okay, pakinggan pa natin ulit mga kabibig, ha? Okay. So we're talking about a different time now na yung mga survey ngayon, naunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte. Binabayaran lang nila yung Pulse Asia at SWS. Bayaran niya. Paano niyo po alam? Meron po ba kayong ebidensya na binabayaran nila? Wala nga siyang ginagawa. Abroad lang siya ng abroad. And wala naman siya you cannot see any solid accomplishments of Sara. Tapos sasabihin ng Pulse Asia, SWS, ano siya, top performer, yung kanya, performance rating is very high. Anong performance? Kasi nungalingan yan. Bayaran kasi yung SWS sa Pulse Asia. Naku, Secretary, meron po ba kayong meron po ba kayong basehan or proof para po masabi na bayaran sila? Nung bago palitan ng Smartmatic, ang ginagawa, kasi sindikato yan Smartmatic at saka itong Pulse Asia, SWS. Naku po, kung mapanood ito ng Pulse Asia and SWS at pati Smartmatic, sinabihan ng hala, grabe si Larry Gadon. So ito ang komento ng ating mga netizens. Sarap manood ng ganito. Hangover pa to. Takot. Baka atakin ka ng puso niyan, Sir Gadon. Really? Kasuhan na naman yan ng cyber libel at ng Pulse Asian SWS. Oo, posible mga kabibi. Kasi sabi nga ng nag-interview, naku po, meron po ba kayong ebidensya? Sabi ni Gadon, meron. Itong Pulse Asia, Smartmatic at sindikato yan, di ba? Nakakatawa ka talaga Gadon. Ito pa, Pulse Asia is service, bayaran daw kayo, sabi ni Karen Bakatan Jordan. Kasama kasi sa bakit ba pinagkaabalahan pa ng media ang ganitong coverage? Ay, alam nyo, dito mahuhuli yung alam nyo kung bakit sila na-interview. Kasi the media believes that they can also contribute something. Ito na ang contribution ni Gadon. Yung bibig niya, yung pagiging basa siya baka ito ng katapusan ni Gadon. Baka may parating na kaso si Gadon, 'di ba mga kabibig? Napakadali ng tanong, di masagot. Sabi, wag pagsabihin ang bygone at madridikag. Anong meron? Hala, tinag ni Michael Katamko, Pulse Asia Research Incorporated, a social weather station. Hala, tinag niya. Nako, kulang na naman yung mata mo, sir. May lumabas na yung panik.
Maniniwala ba kami sa bubong yan? Ganon ka marumi ang utak mo, ipapaayos mo na yan, baka malumog na tornilyo mo. From Michael Manuel Ticong, 2 times sa disbar si Bobo, nakainom na ng Red Horse. Ano ba itong mga komento nila? Antay lang malipit ilik. Ano ba? Gadon, ano nangyari sa'yo? O nga, shocking eh. Shocking yung ano ni Gadon. Yung mga revelasyon niya. Ang malaking katanungan, totoo kayang merong ebidensya, hawak si Gadon na sasabihin niyang bayaran niyang Pulse Asia and SWS. Tapos he mentioned about Smartmatic na meron daw, ang tawag doon? Kalimutan ko ang word na sinasabi ni Gadon. Ano ba yung tawag ni Gadon? Again. Smartmatic. Ang ginagawa nila, sindikato yan eh. Smartmatic at sindikato. O yung word na sinabi ni Gadon, sindikato. So, ano yan? Excuse me, naubo ako sa mga words ginamit ni Gadon. Parang, kung ako si Auntie Claire, paano ko ito reserbahin? Paano ko sasagutin to? Kasi mga malalaking firm na ang kinalaban ni Gadon. Pulse Asia, SWS, meron pang Smartmatic, tapos sinabi ni Gadon na bayaran itong Pulse Asia at Smartmatic, tapos tinanong ng interviewer, nag-interview na, sir, meron ka bang ebidensya? Sabi niya, meron daw. Naku po. Sana may ebidensya si Gadon kasi kung makita ito ng Pulse Asia at SWS, ang interview ito, kasi nakakasira ng pangalan, nakakasira sa kredibilidad ng Pulse Asia and SWS or firm. Nakakasira talaga, kabibig. Kasi kung maniniwala ang mga tao sa sinabi ni Gadon na binayaran or bayaran sila, wala nang maniniwala sa Pulse Asia at SWS survey result. Diba? Baka sabihin natin, tama pala si Gadon, bayaran pala yan. Hindi pala yung totoo yung resulta, binayaran. Diba? Posibleng ganun ang pag-iisip. Lalo na sa mga loyalista, lalo na sa mga supporter ni BBM. Diba? O yung mga tao na hindi pa maka-decide kung sino ang bobotohan o paniniwalaan, pwedeng mapaniwala ni Gadon na ito ay once maglabas ang Pulse Asia and SWS survey result, hindi na maniwala ang tao kasi sinabi ni Gadon na binayaran kayo. Sinabi ni Gadon na bayaran kayo. Sabi ni Gadon may ebidensya siya. So dapat ilabas ni Larry Gadon ang ebidensya niya to support his claim. Kasi mahirap naman kung puro bibig lang. Mahirap naman kung puro bunganga lang ang ilalabas ni Gadon. Dapat meron siyang ebidensya. At sana maglabas din ng statement si Ginoong Larry Gadon to support his claim, mga kabibig. Live to eh. Na-record na nga ni Sarsuela sa politika ang sinabi ni Gadon. So sana, at sana maglabas ng statement ang Pulse Asia and SWS kasi nanganganib ang kredibilidad nila. Ma-question at baka hindi naman maniniwala ang mga tao sa ilalabas ng mga resulta. Diba? No, let's face the reality. Gadon meron din mga supporters si Larry Gadon. And Larry Gadon is working under the government of BBM. Diba? So, pwedeng i-connect si Larry Gadon kay BBM. Baka nakakuha ng impormasyon si Larry Gadon kay BBM. Baka ginamit ni BBM ang confidential funds niya. Pwede ganun. Ganun kalawak mag-isip ang mga tao ngayon. Kaya be very vigilant and careful. Lalo na pag meron kang posisyon sa gobyerno, kasi ang mga tao mag-iisip talaga ng ganito, ganyan. Totoo, baka hindi, o totoo, ganun. Rin ang kabibig ang ating lebak-lebak for you. Sana klaruhin ito ni Gadon. Kasi pinag-uusapan ito ngayon sa social media. Itong statement ni Larry Gadon tungkol sa Pulse Asia at an SWS. Ito lang masasabi ko, sana naging careful si Larry Gadon sa kanyang statement. Even though alam naman natin na talagang Larry Gadon is trying to defend yung result ng ratings kasi maka-BBM to, sana naging careful siya. Sana naging fair yung pag-atake niya sa question, pagsagot niya sa question. Diba? Pwede naman sabihin, hindi ako naniniwala sa survey na yan, mas naniniwala ako kasi palagi kong nakakausap ang mga tao, ito yung mga sinasabi ng mga tao, yung mga ganun ba? Kaysa titirahin niya na binayaran, bayaran, napaka-unprofessional, knowing he is working in the government. Diba, kabibig? So yun lang po, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong komento sa statement ni Larry Gadon tungkol sa Pulse Asia and SWS survey firm?
Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usap. Sana, no, mabigay ng more information si Larry Gadon tungkol dito. Sana mga kabibig. We're expecting on that matter, mga kabibig. Bye everyone. See you next time.